Hinuan ng bansang USA sa bansang China na sinimula ng dating Pangulong Trump na sinasabi nilang maaaring mauwi sa isang giyera, lalong nag-iinit. Ngunit sa pagkatayo ng Panama Canal, tiyak daw na matatalo ng bansang China ang Estados Unidos. Bakit at paano ito posibleng mangyari? Ang Panama Canal ang pangunahing banta sa US sa isang digmaan sa pagitan ng bansang China at Estados Unidos. Dahil ang Panama Canal ay nakararanas ng pinakamalalang tagtuyot mula pa noong 1950s. Ang 2019 at 2023 ang naging pinakamatuyong tag-ulan sa Panama mula noong mga dekada. Ang tagtuyot na ito ay lubhang nabawasan ang mga reserbang tubig sa mga lawa ng Alajuela at Gatun, at dahil dito ay nabawasan ang bilang ng mga barkong may kakayahang tumawid sa kanal. Ito ay may malaking kahihinatnan sa ekonomiya sa kalakalan ng Amerika. Ngunit higit na mahalaga sa projection ng kapangyarihang militar ng US dahil sa isang digmaan sa China sa Indo-Pacific. Sa video na ito sasagutin natin ang dalawang pangunahing tanong. Una, ano ang mangyayari kung ang mga panahon ng tagtuyot ng Panama Canal ay lalala sa hinaharap at lubhang bawasan ang bilang ng mga barko ng US Navy sa pamamagitan ng kanal sa panahon ng isang salungatan sa China? Ikalawa, anong mga alternatibo ang umiiral kung sakaling magkaroon ng blockade sa kanal? Ang isang salungatan na sa ekonomiya sa pagitan ng China at ng Estados Unidos ay nagsimula pa mula noong Enero 2018 nang si US President Donald Trump ay nagsimulang magtakda ng mga taripa at iba pang mga hadlang sa kalakalan sa China na may layuning pilitin itong gumawa ng mga bago sa sinasabi ng US na matagal nang hindi patas na mga kasanayan sa kalakalan at pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Ipinahayag ng Administrasyong Trump na ang mga kasanayang ito ay maaaring mag-ambag sa deficit sa kalakalan ng US-China at ang gobyerno ng China ay nangangailangan ng paglipat ng teknolohiyang Amerikano sa China. Bilang tugon sa mga hakbang sa kalakalan ng US, inakasahan ng gobyerno ng China ang Administrasyong Trump na nakikibahagi sa nasyonalistang proteksionismo at gumawa ng paghihiganti. Matapos lumaki ang digmaang pangkalakalan hanggang 2019, noong Enero 2020, naabot ng dalawang panig ang isang marubdob na yugto ng unang kasunduan. Nag-expire ito noong Disyembre 2021 kung saan nabigo ang China sa malawak na margin upang maabot ang mga target nito para sa mga pag-import ng US sa China. Sa pagtatapos ng Trump presidency, ang trade war ay sinalubong ng ilang kritisismo. Ang kanyang kahalili na si Joe Biden gayunpaman ay pinanatili ang mga taripa sa lugar. Ang gobyerno ng China ay nangangatwiran na ang tunay na layunin ng gobyerno ng US ay pigilan ang paglago ng China at ang digmaang pangkalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa mundo. Sinisi ng gobyerno ng China ang gobyerno ng Amerika sa pagsisimula ng labanan at sinabi na ang mga aksyon ng US ay nagpapahirap sa negosasyon. Sinabi ni Zhang Jiangchen, ambassador ng China sa World Trade Organization, ng US Trade Representative ay kumikilos ng may presumption of guilt na naghahabol ng walang ebidensya at batay sa espekulasyon. Dahil dito, nagsimulang hidwaan ng USA at China. Ano nga ba itong tinatawag nilang Panama Canal at saan ito matatagpuan? Ang Panama Canal ay isang artipisyal na 82 km na daluyan ng tubig sa Panama na nauugnay sa karagatang Atlantiko, sa karagatang Pasipiko na naghahati sa Hilaga at Timog Amerika. Ang kanal ay tumatawid sa Isthmus ng Panama at isang conduit para sa maritime trade. Ang mga canal lock sa bawat dulo ay nag-aangat ng mga barko hanggang sa Gatun Lake, isang artipisyal na freshwater na lawa na 26 meters sa itaas ng antas ng dagat na nilikha sa pamamagitan ng damming sa Chagres River at Lake Alajuela upang bawasan ang dami ng gawaing paghuhukay na kinakailangan para sa kanal at pagkatapos ay baba ang mga barko sa kabilang dulo. Isang average na 200 million liters ng sariwang tubig ang ginagamit sa isang solong pagdaan ng isang barko. Ang Panama Canal ay unang binuo kasunod ng pagkabigo ng isang French construction team noong 1880s nang ang Estados Unidos ay nagsimulang magtayo ng isang kanal sa isang 50 miles na kahabaan ng makitid na Panama Isthmus noong 1904. Ang proyekto ay nakatulong sa pamamagitan ng pag-aalis ng sakit nagdadala ng mga lamok habang ang punong inhinyero na si John Stevens ay gumawa ng makabagong pamamaraan at nag-udyok sa mahalagang pagbabago ng disenyo
mula sa antas ng dagat patungo sa isang lock canal. Ang kanyang kahalili na si Lieutenant Colonel George Washington Goethals ay nagpalakas ng mga pagsisikap sa paghukay ng isang matigas na hanay ng bundok at pinangasiwaan ang pagtatayo ng mga dam at mga kandado. Binuksan noong 1914 ang pangangasiwa sa sikat sa mundong Panama Canal ay inilipat mula sa Estados Unidos patungo sa Panama noong 1999. Sa pagpapalawak ng impluwensyang Chino sa daluyan ng tubig, ang kanal ay malamang na patuloy na maging punto ng tensyon sa relasyon ng US-China. Hindi pinatatakbo ng China ang kanal na pinamamahalaan lamang nito ang dalawang daungan sa magkabilang dulo. Ibig sabihin ay hindi ito nakikipag-ugnayan o nakaka-impluwensya sa lahat ng kalakal na dumadaan sa kanal. Gayunpaman ang pagtaas ng kontrol ng mga kumpanyang Chino sa mga operasyon ng kargamento ng transshipment para sa Estados Unidos at iba pang mga bansa ay isang punto ng pagtatalo. Ang pinalawak na pag-abot ng China sa Panama Canal ay bumagal kamakailan. Karamihan ay dahil sa pagtulak ng US at ng pandemya ng COVID-19. Ang pagpapalawak ng BRI ng China sa mga pasilidad na may kaugnayan sa daungan ay nagdulot ng alarma para sa Estados Unidos sa mga ambisyong nakikitang nanganganib sa neutralidad ng kanal. Sa mga kalakal na iyon na dumadaan sa kanal, mahigit 60% ang nagmumula o napupunta sa mga merkado ng US na talagang nauugnay sa libre at patas na pag-access sa kanal, sa pambansang seguridad at pang-ekonomiyang interes ng US at China. Alinsunod dito, ang kanal ay isang pangunahing komersyal na asset na nagsisilbing gateway sa pagitan ng Atlantic at Pacific Ocean at isang provider ng mas mababang gasto sa pagpapadala para sa US at pandaigdigang kalakalan. Tinapos ng US at domestic pressure ang mga plano ng China na magtayo ng isang malaking embahada sa bukana ng kanal. Sa katunayan, maraming mga pinasimulang proyekto ang kinansela, ipinagpaliban o binawasan sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Laurentino Cortizo. Itong pag-iwas sa mga proyektong Chino ng Administrasyong Cortizo ay nagpapahiwatig na hindi lamang umiiral ang pagnanais na mapanatili ang bukas na ugnayan sa Estados Unidos na kinakatawan ng pag-access ng mga Panamanian sa katunayang Global Entry International Trusted Traveler para sa pagpasok sa Estados Unidos, kundi pati na rin sa isang pagkakataon para sa United States na manguna sa geopolitical competition na nakapalibot sa Panama Canal. Ang Panama Canal ay nananatiling sentral sa bahagi ng bilateral na relasyon ng US-Panama, habang ang diskarte ng Estados Unidos patungo sa Central America ay nananatiling nakatuon sa Northern Triangle. Nagbibigay din ito ng suporta sa iba pang mga bansa sa Central America, kabilang ang Panama, upang matugunan ang mga hamon sa ekonomiya, seguridad at pamamahala. Sa pamamagitan ng balangkas ng patakarang ito, ang Panama Canal ay maaaring mayugnay sa isang mas malawak na diskarte sa Central America dahil sa malalim na ugnayan nito at sa kunlarang pang-ekonomiyang Panamanian, pati na rin ang mga elemento ng seguridad at panuntunan ng batas. Ang isang diskarte na naglalayong pataasin ang pamumuhunan ng US at malawakang pakikipag-ugnayan sa ekonomiya at infrastruktura sa kanal ay umaangkop sa mas malawak na layunin ng US na gamitin ang impluwensyang pang-ekonomiya at pampolitika para labanan ang impluwensya ng China sa rehiyon. Ang pagsasama ng Panama Canal sa isang mas malawak na diskarte sa Central America ay mangangailangan ng mas mataas na pakikipag-ugnayan ng US sa Panama mismo, na may dagdag na benepisyo ng pakikipagtunggali sa China hindi lamang sa kanal kundi sa mas malawak na rehiyon. Kalam, para matanggap ang 20,000 free books na mga tulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito. Sa panahon ngayon, nagtatayo rin ng China ng Navy nito sa ilalim ng modernisasyong militar ni Xi Jinping. Bagamat kalahati ng tonelada ng US Navy ang People Liberation Army Navy, ay nalamangan ang US ng mahigit sa 60 barko. Ngunit marahil ang pinakamalagang pagsasaalang-alang ng China ay kailangan lamang mag-alala tungkol sa isang karagatan. Sa isang 2022 Naval Postgraduate School publication na nagbigay sa atin ng isang pagtatansya batay sa World War II data ng US Navy reliance sa Panama Canal Transit, sa isang sitwasyon ng salungatan sa China batay sa pagtatansya na ito, kung magkakaroon ng malaking salungatan sa kuryente ng China, ang mga transit sa kanal ay tataas lamang sa 280,000 sa isang taon, na humigit kumulang doble ng 2 kabuuang transit.
Ngunit kahit na hindi sinasalang-alang ang isang ganap na tagtuyot at malalim na supply ng tubig, ang Panama Canal ay maaaring maging sakit ng ulo para sa Washington. Ang problema ay walang ibang alternatibo. Climate change na ang kalaban nila dito. Ang pagbabago ng klima na maaaring magbigay ng sakuna ng walang babala. Bago ang Panama, may dalawa pang ruta. Ang North Passage Arctic Ocean, Strait of Magellan, isang ruta patungo sa Antarctica. Ang dalawang ito ay hindi maaaring bumiyaya dahil makakakonsumo ito ng maraming gasolina sa paglalayag at tiyak na magdudulot ito ng mapanganib na tubig. Maaari ring magkaroon ng presensya ng mga bagyo, iceberg at fog, kaya imposible ang bumiyahe dito. Para sa Estados Unidos, ito na ang ikatatalo nila laban sa China dahil kritikal na gamitin ang Panama Canal bilang maaaring makaapekto ito sa ekonomiya at kapangyarihang militar. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.